Ito po, yung gawain namin dito sa province. Tuwing sasapit yung buwan ng Abril, tuwing summer season, namumunga yung mga silk cotton or bulak sa Kapampangan. Ginagawa namin nitong unan. Yung mga asthmatic, sabi nila bawal sa kanila to. Bawal silang mag-unan ng bulak. Madali lang naman silang tanggalin mga par. Ang mahirap yung paano sila kunin. Aakyat ka pa. Dati mga par, ito yung uso. Yung pinaglagyan ng harina. Katsa, tawag namin dito katsa. Mura lang kasi ito eh. Pero dahil moderno na yung panahon ngayon, may mga nabibili na ready-made na casing. Bali, bibili ka na lang ng deceiver. Ito. Dito mo ipapasok yung bulak kapag nahimay na, kapag nawala na yung buto. At pandodoble mo na lang yung casing. Kagaya nito. Ayos din namang gamitin yung katsa eh. Ang kaso, maproseso. Magtatahi ka pa, tatahiin mo. At saka marami yung kakainin niyang bulak. Sobrang laki kasi. Oversize. Yung nga palang isang sako na puno nito, makakagawa ka na ng 4 na unan. At yung balat, pwedeng gamitin pampaningas ng apoy. Saktong sakto. Kapag nasa probinsya ka. Madaling magpaningas gamit yung mga shell nila. Ito yung mga buto. Kung curious kayo kung paano tanggalin yung buto, papaluin lang ng ganito mga pa. Tiyaga lang. At bubutasin lang dito. Dahil yung buto mga par, kusa ang bababa. Ano? Para kapag hinimay mo na dito, madali na lang. Konti na lang yung matitira. So ang tanong, bakit ko nga ito na-vlog? Kasi po, isa na ako magulang, isang adult, at kailangan ko ng malambot na unan. Bakit? Kasi po, yung mga magulang natutulog na ng 10 oras ng gabi at nagigising pa ng maaga. So, kailangan mo ng restoration na mabilis. Kaya, yung bulak makakatulong sa iyo pag isa ka ng magulang. So marami pong salamat. Sana nagustuhan nyo yung video.